Nakita ko kung paano sila nagkakilala, kung paano sila nagmahalan, kung paano nagbago ang lahat nang dumating ang engkanto. Isang gabi, nakita ko ang ina ko na nakatayo sa ilalim ng puno at doon siya nilapitan. Isang nilalang na may parehong pulang mata. Ang ama ko. Ang totoo kong ama. Hindi tao ang tatay ko. Isa siyang engkanto at ang ina ko, isang babaeng umibig sa maling nilalang. Ang totoo kong ama. Hindi tao ang tatay ko. Isa siyang engkanto at ang ina ko, isang babaeng umibig sa maling nilalang. Bibigyan kita ng anak, sabi ng nilalang. Pero may kapalit. At ang kapalit ay ang hinaharap. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Alam ko na ang dapat kong gawin. Habang natutulog sila, pumasok ako sa kwarto. Hawak ang kutsilyo. Nanginginig ang kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanan. Kung gagawin ko ito, mawawala ako. At doon, lumapit ako. Lumapit ako at bago ko itaas ang kutsilyo, nagsalita ang ina ko. Alam kong darating ka. Dito, natigilan ako. Anak, nanlaki ang mata ko sa aking narinig. Ang huling lihim. Hindi ka ang unang bumalik. Sabi niya. Ano? Bulong ko. Maraming beses mo na itong ginawa. Maraming beses mo na kaming pinatay. At sa bawat pagkakataon, lumapit siya. Lagi kang bumabalik. Hindi mo kayang burahin ang sarili mo. Sabi niya. Dahil ikaw ay hindi bahagi ng oras. Isa kang anomalya. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Dahil sa mga pangyayari, mga bagay na aking natuklasan, sumigaw ako. Sinasaktan ko sila paulit-ulit hanggang sa mawala ang lahat, hanggang sa magdilim ang mundo. At nagising ako. Nasa kama ko na ulit ako sa apartment ko sa Quezon City. Parang walang nangyari.
parang panaginip lang ang lahat. Pero may bago. Sa salamin, hindi na ako nag-iisa. May isa pang ako. Humingiti. Ang tunay na halimaw. Hindi mo kami mapipigilan. Sabi ng isa pang ako. Dahil ikaw ay daan. Hindi hadlang. At doon ko naintindihan, hindi ako ang bayani. Hindi ako ang tagapagligtas. Ako ang pinto. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Ang pagtatapos na walang wakas. Ngayon, patuloy kong sinusubukang sirain ang portal. At paulit-ulit na bumabalik ako sa nakaraan. Pinapatay sila. Pinapatay ang sarili kong kapalaran. Pero bawat pagbabalik ko, lalo lang lumalawak ang puwang. Lalo silang dumarami. At sa bawat salamin na madaraanan ko, nakikita ko ang sarili ko. Ngunit, hindi na ako ang may kontrol. Kaya, kung sakaling makita mo ako sa daan, isang ordinaryong lalaki, tahimik, walang kakaiba, huwag mo akong lalapitan. Dahil baka sa oras na iyon, bukas na ang portal. At hindi na ako ang kausap mo. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Kundi ang isang nilalang. Ang nilalang na matagal nang naghihintay na makapasok sa mundong ito. At ang pinakamasamang bahagi, hindi mo na mapipigilan. Dahil nagsimula na. At ako ay hindi kailanman mawawala. Akala ko dati, refleksyon lang ang nakikita ko sa salamin. Pero mali ako. Dahil isang gabi, habang nakatitig ako sa sarili ko, napansin kong hindi ako sabay sa paggalaw. Ako humarap, siya hindi. Nanatili lang siyang nakatingin, nakangiti. Dahan-dahan, inilapit niya ang kamay niya sa loob ng salamin. At doon ko nakita, hindi ito simpleng ilusyon. May lalim sa likod ng salamin. Para isa itong daan. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang pa-like, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Mas matagal na akong nandito
kaysa sa'yo. Sabi niya, mas tunay ako kaysa sa'yo. At doon, napaatras ako. Hindi. Ako ang totoo, bulong ko. Ngumiti siya ng mas malawak. Kung ganun, bakit ako ang hindi nawawala? Nagsimula akong pag-iimbestiga. May mga kaso ng pagkawala sa paligid ko. Mga kapitbahay, mga katrabaho, mga taong huling nakita kasama ako. Isang babae sa opisina namin, si Clara. Huling nakita, kausap ako sa pantry. Kinabukasan, wala na siya. Parang naglaho na parang bula. Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Pero, isang gabi, habang nasa mundo ako ng mga engkanto, nakita ko siya. Nakatayo sa ilalim ng isang puno. Hindi na siya mukhang tao. Ang balat niya parang kahoy na. At ang mga mata niya wala ng laman. Adrian, bulong niya. Tinawag mo kami. Nagulat ako. Doon ko nalaman ang mas masahol na katotohanan. Hindi lang ako portal. Isa rin akong pain. Hindi namin kayang pumasok ng buo sa mundo ninyo. Sabi ng lalaking may pulang mata. Kailangan namin ng tagapamagitan. Kailangan namin ng isang tulad mo ng kalahating sa amin. Ang mga taong nawawala, nanginginig kong tanong, pagkain. Ngumiti siya. Hindi lang pagkain. Mga kaibigan, maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaari bang pa-subscribe, like, share, and comment? Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong Kababalaghan.